Welcome back! So ngayon, ready ka na mag-scale. You found your winning product galing last ride. You're doing Shinrai, you're doing other items, and you're very excited. You want to scale. You want to use yung, if you availed our advanced course, nandun yung mga ibang imbalance scaling technique, and you're now making 100,000 per day. Now, the question is, are you ready to actually make 100,000 per day? As good as it sounds, nayayaman ka na, there are things that you have to realize first before you actually dive into this kind of wealth. Oh, Rudolph, meron palang disadvantage yung pagiging mayaman? Yes, of course, meron. So, ngayon, pag-uusapan natin, ano ba yung mga mistakes ko? Mistakes naming mga una kong leaders, no, sa e-com world na nagpahirap sa amin noon para hindi nyo na po maranasan. Actually, this video will save you hundreds of thousands of pesos or even millions. Kasi ito yung mga hindi namin alam noon, na kami na yung, kami yung nalugi or naranasan namin yung hirap. So, ibig sabihin guys, when you scale, no, o sige, dumadami yung benta mo, nag-100,000 ka na per day, but this video will enlighten you what's coming up next. Okay? Pros and cons. Well, of course, pros, dadami order mo, dadami pera mo. Okay? And that's good because you can actually achieve more financial wealth and growing bank account and whatnot. You can buy what you want, okay? You can buy a car and a house after a few years of doing e-commerce. But eto po, yung mga cons. Grabe no, Rudolph, pag yaman pala, meron pa rin cons. Of course, meron. More money, more problem. Naniniwala ka dyan na pag mas marami kang pera is mas marami kang problema. Totoo yan. Kasi dati, nung ako empleyado pa lamang, wala naman akong problema kundi pera lang. O ngayong meron ng konting pera, si Rudolph, marami na ako iniintindi ngayon kasi may kumpanya na tayo. Iniintindi ko lahat po ng inventory ng kumpanya, iniintindi ko ang expenses, iniintindi ko ang multimedia, iniintindi ko ang management, iniintindi ko yung products, iniintindi ko yung whole year long plan ng company para sa ating mga distributors. So naniniwala ba kayo? So ngayon tanungin nyo muna yung sarili nyo. Quiet muna kayo, 3 seconds. Handa na ba akong yumaman? O kasi, pag yumaman ka, mas marami kang problema. Okay, wina-warningan na po kita ngayon. Okay? So, para hindi po mangyari yan, donate nyo na lang po sa last ride yung sobrang yung yaman. Anyways, guys, warning yan. Totoo yan ha. The more money that you have, the more problem that you will face. Maniwala kayo sa akin. Well, at least in my case. Okay? So, number 1, do you have enough inventory? Ito yung sakit, no, ng maraming tao. Mag-i-scale, increasean yung budget, they're going to go vertically or horizontally. We used to do what? Duplicate like 100 times yung ad set na working. And we're making 200,000, 500,000 per day. Now, do I have enough inventory? Meron ba akong enough? Okay? Kasi sobrang bilis nun. Okay? And if you don't have enough inventory at it will take some more times na o-orderin nyo pa pala sa ibang bansa, well, at least dito sa last ride, lagi tayong may stock. So, dito, ito na lang po yung i-ads nyo. Okay? Kung nawalan ka ng inventory, anong gagawin mo? Sayang yung in-ads mo nung araw na yon kasi wala ka naman palang mabibigay. So, in short, sayang yung opportunity na nag 100,000 ka nga pero hindi mo naman ma-fulfill at di mo naman mapadala sa courier mo kasi wala ka naman palang item. So, ang mangyayari, sayang yung perang pinang-ads mo whether it's 10K or 20,000 per day and sayang yung opportunity na dapat magkiklaim ka na ng tubo mo dun sa fulfillment mo or dun sa in-ads mong item. Do you have enough inventory to scale? That's number 1. Make sure that you do. I don't know what number this is. But, is your credit limit sufficient? Yung sa credit card. Okay? Kasi if you are doing ads now, gusto mo na mag-ads ng 10,000, 50,000, 100,000 per day. Okay? Mag-ads ka na ng sobrang laki. 6 digit per day na ads mo. Kamusta ang credit card mo? Alam ba ng bangko mo na mag-a-ads ka ng ganun kalaki? Because, maaring mahalt yung business flow mo kung yung bangko mo maselan. Meron po kasi mga bangkong ganyan, pag online-online, ayaw nila. Okay? Ngayon, alam ba ng bank mo, ipaalam mo na mag-a-ads ka sa Facebook, legal yung transaction, blah blah blah, para hindi nila ilak. Kasi marami pong ganyan PM sa akin, Sir Rudolph, ba't ganon yung bangko, nag-stop yung spending ko sa Facebook, may laman naman po ito. Yes, may laman po yan. Kaya lang may mga security, ek-ek po yung mga bangko na i-stop nila yon pag nakita nilang malaki na ini-spend mo sa online. That's a security measure, okay? So, enough ba yung credit limit mo? Kasi kung mag-a-ads ka ng 50,000 per day, di ba kailangan nagbabayad ka din sa bangko, dapat niyan, nag-spend ka ngayon,
dapat ready na yung pera mo bukas, bayaran mo na agad yung credit card mo para yung interest hindi na tumutubo. Kasi merong mga interest na 3%. Okay? At pag hindi ka nakapagbayad on time ng 100,000, sayang din yung 3,000, panggas mo na rin yung two-way. Nakukuha niyo yung point? So, ibig sabihin, pag nag-scale ka pala, kailangan yung inventory mo malaki. Kailangan yung perang pambayad mo sa card naka-ready na. At yung credit card limit mo malaki na rin. So, scaling is not that easy. Yes, it's easy to actually duplicate your campaign and increase the budget. That's the easy part. Pero the hard part is yung inventory. The hard part is the credit limit sa credit card. That I have so much credit card now. Kasi nag-ads kami na malaki. Diba? But if yung credit limit mo maliit lang, then you might not be able to scale that high yet. Okay? At iinom muna tayo. Tubig method. Okay. Game. Do you have enough manpower? Pag nag-scale ka at nag 100,000 ka na per day, okay, assuming meron ka ng VA or meron ka ng staff na tigasagot sa page sa mga inquiries, complaints, fulfillment orders, blah, 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 dadami yung inquiries sa page mo ngayon. Dadami yung mga magtatanong, where's my order, blah, 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 incorrect this, ang tagal ng order, wala pa, okay. Do you have enough manpower din para magbalot? Natatrack mo ba kung ilan na lang yung bubble wrap mo sa warehouse mo? Ilan na lang yung gunting po, parang I believe isang buwan lang pudpud na yung gunting kakagupit ng bubble wrap. Ilan yung tape na binibili namin per day or per week, ilang bubble wrap yung nauubos namin. At, of course, ilan yung tigabalot mo. Hindi kasi pwedeng, okay, hindi pwedeng ikaw yung tigasagot sa page, ikaw tigagawa ng ads, ikaw tigakuha ng inventory, ikaw din yung tigabalot, ikaw din yung tigapunta sa LBC, ikaw din yung tiga-claim ng pera. Hindi nyo po magagawa tong negosyo na to na mag-isa ka. Hindi ka po si Superman. At kasi Superman ka, siguro tingin ko, baka mag-quit siya. Okay? So, when you scale, eto, nire-ready ko na kayo. Do you have enough manpower? Meron ka na bang tigabalot talaga? Meron ka bang tiga-claim ng pera mo? Gawin niyo yung point. So, kung ayaw niyo pong yumaman, donate niyo na lang po sa last ride. Never mind, I don't know what number this is, but, is your after service ready? Are you well thought about the products? Okay, if you're selling last ride products, alam mo ba kung paano i-take ang coffee natin? At alam mo ba kung paano i-take ang iced tea natin? Alam mo ba kung paano gamitan ng Shinrai? Alam mo ba kung ilang years ang expiration? Ibig sabihin kasi, after all of that, nag-scale ka ng 100,000, 200,000 sales per day. Ganong karami ang na-dispose mong products. Marami kang returning customers, maraming pera. That is good. But of course, sabi ko nga, as you scale your business, more problems will arise. Is your after service ready? Okay, paano ba ang policy mo ng returns and replacements sa site mo? You can have that on your site. Okay? Kaya mo bang mag-customer support? Para ka bang si Globat Smart or whatever company that is na sobrang galing ng customer support? That is very important in the business. Kasi kahit maganda produkto mo, okay, kunyari, umorder ka sa akin, ganda ng produkto ko, pero hindi maganda yung support, yung after service, baka ma-irate sa inyo or mainis yung customer. Hanap na lang ng ibang orderan. Is it ready? Okay? Can you handle the stress? Okay, nakaka-stress po. Yes, nakaka-stress po yan. Kasi during our time, yes, maraming sales, maraming ka-change sa Shopify, but it also gave us so much stress kasi, oh my God, wala pa yung stock. Okay, 2 days na, sabi ng supplier, ganyan. O kaya baka maubusan yung last ride. 'Di ba? Ang dami stress. Yung courier hindi pa nagre-remit ng pera. Sabi Thursday pero Monday wala pa. Paano ako magbayad sa card? Whatever. Diba? Can you handle the stress? And when you scale, the higher the chance na ma-disabled yung business manager mo. Oh my God, nag-Facebook ako. Na-disabled yung ads account ko. Na-disable yung BM ko. Can you handle all the stress? Can you also handle the stress ng mga kumag ng mga customers? Guys, welcome to e-commerce. Maraming kumag na customers. Trust me. Meron magtatanong sa'yo dyan na paano pong itimpla yung kape? Wow! I mean, kape lang. Diba? Are you kidding me?
Guys, maniwala kayo. Sa experience ko sa e-commerce, I've seen the worst and the funniest questions ever na paano bang itimpla yung kape. I mean like, was this your first time doing coffee? Okay? Meron nga dyan. Okay? Meron dyan mga customers na nakakatawa na lang, no? Yung tipong ang bill niya, 3,000. Nasobrahan ng encoder ko ng 2 pesos. 3,002 sinisigal. Aba, nagagalit. My God, 2 pesos na lang. So, ang ginagawa ko talaga ngayon, kung magkano ang bill nila, yun na lang. Kasi minsan, merong mga decimal point. No? Yung mga courier sa kanilang COD fee. So, nagkakamali minsan yung encoder ko, sumosobra ng 2 pesos. And guess what? Inaawa yung page namin. Are you like kidding me? 2 pesos. Pumuputi ang buhok namin para sa 2 piso. Meron pong mga customers pong ganun. Meron din mga customers na maliit na bagay pinapalaki. Maniwala kayo sa akin. Ang gagaling ng mga yan. Yung tipong, wala lang silang maawa. Yung mga tipong, FDA approved ba yan? Blah, blah, blah. Sabay hitit ng sigarilyo. Alam mo yung mga ganun tao? Na wala lang magawa sa buhay. Marami pong ganyan sa e-commerce. Huwag kayo magpadala sa stress. Okay? Whatever number. Are you ready to be broke? So, Rudolph, nakaka-broke ba ang pag-scale? Yes. At sasabihin ko na sa niya ngayon, this is a warning. When you scale that high, nag-a-ads ka ng 50,000 per day, 30,000 per day, o kaya 10,000 na lang per day. Nauubos yung bank account nyo, kababayad sa card nyo. Di ba sinasuggest ko, you pay your card every day or every other day para yung ano niya, yung interest niya, hindi kumana, and also you have a good record sa bank. Okay? Take note etong mga umo-order ngayon na 100,000, 200,000 per day, i-fulfill nyo pa yan, ipapadala pa yan ng courier doon sa customer, at kukunin nyo yung payment at i-remit sa nyo ng courier after a week or 2. So, ibig sabihin, naglabas muna kayo ng pera for 1 week or 2 weeks before sa inyo ibalik yung pera na may tubo kayo. So, Rudolph, how are we going to be broke? Ganito yan. You're going to be broke if you scale really hard. Okay? Binayad nyo lahat sa yung pera nyo, ginastos nyo sa inventory. Okay? Pinambabayad nyo sa card. Pinambabayad nyo ng mga other expense. Tapos, yung pera paparating sa inyo, delay pa ng 2 weeks. It's very dangerous. Meron na akong mga friends, meron na akong mga students before that they could not handle yung scaling. Naka-recover naman sila. Pero dahil etong video na to ay pinanood nyo, may this serve as a friendly warning to those people who want to be uberly rich or wealthy na hindi po madaling yumaman. Yes, madaling mag-scale, madaling kumita sa e-commerce, but are you ready to be broke? Now, maliit na lang yung chance nyo maging broke kasi nga napanood nyo na tong video na to. Pero can you just imagine yung mga hindi napanood yung video na to? Hindi nila alam kung may stress pa lang yumaman. Hindi nila alam na kailangan pala ng customer support. Hindi pala nila alam na kailangan nila ng maraming tao pag nag-scale. Hindi pala nila alam na kailangan mo pala ng maraming credit card at mataas yung credit limit. Hindi pala nila alam na kailangan mo ng maraming inventory pag nag-scale ka. And, of course, bonus. Pag ikaw nag-scale, kokopyahin ka na ng lahat. Can you handle the stress? That's why, sa Last Ride, nandito ako, para tulungan kayo sa pag-i-e-commerce nyo, para iiwas na kayo sa mga maling nagawa namin 3 years and 4 years ago. I will see you next episode and welcome to Last Ride.